kapatid. It's good to see everyone. It's good to be with everyone. Isang pagpapala ang magkasama-sama ngayong umagang ito. Welcome sa ating panambahan. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon, sumainyo ang kapahingahan ng Panginoon. Habang tayo'y magkakasama, let's take some time to rest. Alam ko na sa pagbubukas ng bagong taon, busy na naman ang lahat ng tao, marami na naman tayong pinagkakaabalahan, kaya sa pagkakataong ito, kunin muna natin itong panahon na magkakasama tayo, kunin natin itong panahon na ito na nakatuon tayo sa Diyos to be at rest. Be rested, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 3, verse 6. God has enabled us to be ministers of His new covenant. This is a covenant not of written laws, but of the Spirit. Tayo daw ay naglilingkod at pinaglilingkuran ayon sa bagong tipan, ayon sa bagong kasunduan, the new covenant. In the first place, kung tutuusin, wala talagang makakatanggap ng ministration ng Diyos kung hindi dahil sa bagong tipan. Kung hindi dahil sa new covenant. We are being ministered to, we are being served in the new covenant that was fulfilled in Jesus, that was fulfilled by Jesus. So dapat lang nire-review natin, lalo nating pinapalalim yung ating pangunawa. What is the new covenant? Ano nga ba ang bagong tipan na tinutukoy natin? At ano ang connection nito? What is the connection of Jesusness? What is the connection of Jesusness, the new covenant? What are the connection of all these things to our day-to-day life? Kasi ang gusto nating ma-achieve lagi sa ating mga reflection, sa ating pag-aaral, hindi lang siya maging doktrina. Hindi lang siya maging catechism, knowledge sa loob ng ating utak. But we want this applied, we want this to have meaning and significance to our daily lives. Kaya ito ang ating shared reflection ngayong umagang ito. We will try to understand, appreciate, and journey further into the new covenant. Please join me in prayer. Ama, hinihiling po namin ang inyong gabay. May the Holy Spirit cover us and may the Holy Spirit work through us. Ngayon po ay nagpapasalamat kami sa bagong tipan. We thank you for the new covenant that you have implemented into our lives. Thank you because we are able to enjoy your promises through the new covenant, through your Son, Jesus. May the meditation of our hearts and the words of our mouths be pleasing unto you. We ask this all together sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano nga ba yung tinutukoy nating New Covenant? Let's review, lalo nating palalimin at lalo pa nating palawakin yung ating pananaw sa New Covenant. First and foremost, the New Covenant affirms the original covenant given to all humanity. Yung New Covenant na tinutukoy natin, pinagtitibay nito, pinapaigting nito yung original covenant na ibinigay para sa sangkatauhan. Bago pa nangyari yung kautusan, bago pa nangyari yung law that was implemented to ancient Israel, bago pa nangyari yung law that was given to Moses, hindi yun yung naging basihan. Bagkus, bago pa nangyari ang lahat ng yan, yung original covenant muna talaga. Yung in place. The new covenant affirms the original covenant given to all humanity. Galatians chapter 3, verse 16 to 18. God gave the promises to Abraham and his child. Notice, child singular or plural? Singular. Di ba? Basic elementary lesson yun. O isa pa nga, pang review, singular or plural? Anong plural ng child? Di ba? Plus 50 points. Diba? So, malinaw doon sa sinasabi that God gave the promises to Abraham and his child.
isa ang tinutukoy. Sabi pa sa Tagalog, ibinigay ang pangako kay Abraham at sa kanyang supling. And notice, sabi pa ni Apostle Paul, and notice that the scripture doesn't say to his children. Ayun na nga. So, singular ang tinutukoy, hindi plural. Hindi tinutukoy na binigay kay Abraham at sa kanyang mga supling. Ang sabi, binigay kay Abraham at sa kanyang supling, singular. As if it meant many descendants. It doesn't say to his children as if it meant many descendants. Rather, it says to his child. And that, of course, sino yung child na yun? And that, of course, means Christ. Ang linaw-linaw ng explanation ni Paul. Ang tinutukoy nung promise na ibinigay kay Abraham, yung promise na ibinigay kay Abraham about his faithfulness, about his grace, about blessing everyone, yun ay binigay kay Abraham flowing through his child. Sa isang supling na nagmumula sa kanyang descendancy, which refer to Jesus. Ang isang malinaw na makikita natin dito, Abraham's seed refers to Jesus, not to the people of Israel. Yun ang malinaw dyan. Kasi hindi nga plural yung tinutukoy as if many descendants. Si Paul na yung nagsasabi nun. Ang tinutukoy niyang malinaw, si Jesus yun. Yung dadaluyan ng katuparan ng pangako ng pag-ibig at biyaya para sa lahat, ibinigay kay Abraham at padadaluyin sa isang tao. Isang tao. At yun ay si Jesus. In continuation, Galatians chapter 3, verse 17, this is what I'm trying to say, sabi ni Paul. The agreement God made with Abraham could not be canceled 430 years later. When God gave the law to Moses, God will be breaking His promise. Ang sinasabi ni Paul, sabi niya, ito yung tinutukoy ko, this is what I'm trying to say, sabi ni Paul. Nauna yung promise, bago yung law. Sabi nga niya, kailan daw dumating yung law? 430 years later na. Diba? 430 taon na. Nauna talaga yung promise of love and grace. At nung dumating yung law, 430 years later, sabi pa ni Apostle Paul, hindi niya pinalitan yung promise. Nandoon pa rin yung promise. Kasi, ang tinutukoy niya, kung nabura yung promise, edi binrake ni God yung promise niya. Di ba yun ang sabi sa verse? Kung dumating yung law at kinancel niya yung promise, edi hindi pala faithful si God. Kasi binali niya yung sarili niyang promise. The whole point here is, nauna yung law, or nauna yung promise. Later na yung law. At nung dumating yung law, hindi niya kinakancel yung promise. Galatians chapter 3, verse 18, in continuation pa, for if the inheritance could be received by keeping the law, then it would not be the result of accepting God's promise. But God graciously gave it to Abraham as a promise. Yung promise kasi ay tungkol sa pag-ibig at biyaya, love and grace, faithfulness na galing sa Panginoon. At sinasabi ni Apostle Paul, kung matatanggap pala natin ang love and grace by keeping the law, hindi na yung promise. Compliance na yun. Kaya mo tinanggap yung love at saka yung grace, nag-comply ka kasi. Hindi na yung promise, sabi niyang ganun. Kaya nga, we can receive the inheritance, the gift of love and grace, not by keeping the law, sabi ni Paul. Hindi talaga. Kasi promise nga siya, hindi siya law. So the original covenant is based on grace. Not by works, not by keeping the law. Nauna talaga yung promise. Mga kasama, the laws of Moses, the laws of ancient Israel is not the way to God's blessing. Hindi yun ang paraan para ma-receive ang pagpapala ng Diyos. Kasi the laws of Moses and ancient Israel cannot replace, it should not replace the original covenant. Nauna kasi talaga siya. At kung gayon, yung old covenant, the law na tinutukoy, hindi siya pwedeng maging basihan
ng ating pananampalataya ngayon. It cannot be, it should not be the basis of our faith today. Kasi nga, ang hirap niyang tuparin at walang makakatupad sa Kanya. In the first place, ibinigay naman talaga ng Diyos ang Kanyang pagpapala sa bawat isa, not by your compliance. Sino ba talaga nakakomply? Wala naman. Kaya nga, buti na lang hindi by compliance. It is by the goodness, the genuine goodness, the genuine grace of our Lord, kaya tayo tumatanggap ng pagpapala. Mahal kasi tayo ng Diyos, regardless. Yun ang point nun. 2 Corinthians chapter 3, verse 6. The old written covenant ends in death. But under the new covenant, the Spirit gives life. Ang linaw-linaw. The old covenant or the law ends in death. Naku, kamatayan ng kahantungan yan. Bakit? Kasi according to the law, according to the old covenant, you are penalized for violation of anything under the law. Under the old covenant, under the law, you need to atone. At walang katapusang atonement yan. Kaya nga ang daming kautusan about sacrifices, about offering. Kasi hindi ka mauubusan ng violation. Yun, nung mga nakaraan nga, dinidiscuss natin, nagkulang ka sa isang pagbibigay, violation yon. Magbibigay ka na naman. So, kulang na nga yung binigay mo, magbibigay ka pa ulit. So, ganun yun. Nagkaroon ka ng menstruation, sin na naman yun. So, may offering ka, monthly. Kasi monthly ka, may menstruation eh. Ang PWD nga, sin. Hindi siya pwede sa temple. So, mayat-maya kang nag-a-atone. Mayat-maya kang nagsasacrifice, hindi siya matatapos. And then there is judgment. Kasi nga, you cannot keep up. You will not be able to keep up. Kaya the old covenant, the law, ends in death. Kamatayan ng katapusan yan kasi walang makakahabol. On the other hand, sabi ng verse, the new covenant in the Spirit, ang binibigay nito ay buhay. Nagbibigay siya ng buhay. It gives life because the new covenant forgives. The new covenant gives life because it does not judge when you have shortcoming. The new covenant gives life because it is in the Spirit, and the Spirit loves faithfully. Mahal tayo ng Diyos in His Spirit of love, faithfully, araw-araw. At doon ngayon, nagkakaroon ng koneksyon itong new covenant sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi tayo ay nabubuhay, tayo ay dapat mabuhay sa pananaw na mahal tayo ng Diyos. Therefore, the new covenant in this perspective becomes our true path to blessedness. Ang talagang daan sa pagiging mapagpala, pinagpala ng Diyos ay ang bagong tipan. Lalo na kung ang pinapollow nyo dati ay yung oppressive ways or Pharisaic ways. Kasi nga, ang dami nyong i-comply, ang dami nyong kailangan tuparin. Judgment ang ending niyan. Sa atin ngayon, ang sinusunod natin ay yung kaisipan, yung diwa, yung espiritu ng New Covenant. Na magkulang ka man, may pagkakasala ka man, aasahan at aasahan mo ang kapatawaran ng Diyos. Madapa ka man, sumungal-ngal ka man dahil talagang umudod ka sa pagkakadapa, pwede kang bumangon ulit. Kasi nga, mahal ka ng Diyos. Yun yung essence ng New Covenant. The New Covenant should be our path to blessedness. Yun ang tinuturong daan ng ating Panginoong Hesus. The New Covenant is about grace. The New Covenant is about grace. It is about giving us second chances, third chances, fourth chances, only chances. Kasi kung Old Covenant ang susundin natin, nagkamali ka, bahala ka sa buhay mo, patay ka na. Kung ano man. Diba? Nagkamali ka sa pakikipagsosyo, wala na. Sorry. Nagkamali ka sa relationship, bahala ka na sa buhay mo, pakamatay ka dyan. Kasi nga, walang grace eh. But the New Covenant is about grace. Nagkamali ka, well, bumangon ka ulit. Remember Peter? Di ba remember Apostle Peter?
Ilang beses niya pinagkanulo ang Panginoong Jesus. Critical time, ilang beses pagka araw-araw silang naglalakad, sasabihin ni Peter, hindi kita iiwan, Lord. Nasa likod mo ako. Lalaki tayo. Ganun si Peter, di ba? Pagdating ng critical time, hindi ko siya kilala. Magkamatayan na. Nagmura pa nga siya doon sa nagtuturo sa kanya. Sabi sa Bible, minura pa nga niya. PI mo. Sabi niyang ganun. PI mo. Hindi ko kilala yan. Basahin niyo yung story. Andun yun. Anong ginawa ni Jesus after all that? Kinatagpo niya si Peter. Nag-quit na si Peter. Bumalik na sa pangingisda. Pinuntahan niya si Peter. Siya pa ang pumunta kay Peter, ha? Tapos tinanong niya si Peter, Peter, do you love me? Maya-maya tinanong niya ulit, Peter, do you love me? Maya-maya tinanong niya ulit si Peter, Peter, do you love me? Siyempre, para nakukonsensya si Peter. Lord naman, para naman kinakaskas mo sa mukha ko yung 3 beses mo ring inuulit. No. Sa pananaw nga ng Old Covenant, ganun yon, pinapagilty ka. Peter, we are in the New Covenant. 3 beses kita tinatanong, dahil 3 beses ko rin pinapaalala sa'yo, mahalin mo lang ako. Kasi love kita. 3 beses ko rin sinasabi sa'yo na, tayo ka na ulit. Kalimutan mo na yon. Bago na ulit. The New Covenant is about forgiveness. The New Covenant is about forgiveness. Forgiveness that gives new opportunities to start all over again. So nagkamali, nagkasala, nadapa, bangon ulit. Si Lord ang nagsasabi nun, ang Diyos natin ang nagsasabi nun. Kayo ka na ulit, kalimutan mo na yung kahapon. Bago na ulit ngayon. Yun ang essence ng New Covenant. Yun ang espiritu ng New Covenant. And very importantly, the New Covenant is about love. Love to be secure from being rejected. Love to be secured from being canceled. Love to be secured from being unloved. Naalala nyo si prodigal son? Si kwento ng prodigal son? Oo kayo ng oo, kaya lagi ko sinasabi, umattend kayo ng mga Bible study. Oo kayo ng oo para lang matahimik ako. Pero balikan nyo yung mga kwento sa Bible. Balikan nyo yung mga kwento sa Bible. Si prodigal son, pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, pagkatapos ng lahat ng kanyang kapalpakan sa buhay, inisip niya, uwi na lang ako. Hirap na hirap pa. Ang hirap pala. Ganun. Uuwi na lang ako. Di bali nang maging katulong ako sa bahay ng tatay ko. Mag-a-apply akong katulong. Yung pinakamababang gagawin, doon na lang ako. Basta makauwi na lang. Nag-rehearse siya ng script sa isip niya kung ano sasabihin niya. Father, di ba? Nag-rehearse siya ng script. Nasa Bible yun again. Nandun yun, basahin niyo. Nag-rehearse siya ng script. Alam niyo, pag uwi niya, hindi niya nasabi yung unang salita ng script niya. Tumakbo, palapit ang kanyang ama sa kanya. Bihisan niyo itong anak ko. Suutan niyo siya ng pinakamagandang alas. Yung kanya naman talaga yun eh. Anak ko ito. And by the way, magpa-party mamayang gabi dahil umuwi na ang anak ko. Yung buong script niya, wala siyang nasabi. The New Covenant, ang bagong tipan, ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos na nagbibigay sa atin ng bagong pagkakataon, anumang sakit, anumang pagkakadapa yung ating pinagdaanan. Yun ang kahalagahan ng New Covenant sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At dapat yun ang mentality. Nasaktan ka kahapon, tayo ulit ngayon. Treat today as a new day. Ganun ang New Covenant. As far as the New Covenant is concerned, God's mercy is new every... Praise the Lord. Praise the Lord. Buti na lang. According to the New Covenant, every day is a new beginning. According to the New Covenant, every day is a chance to start anew. Bago lagi, araw-araw. Yun ang kagandahan. Yun ang kapangyarihan. Yun ang espiritu ng New Covenant in Jesus' name.
Salamat aming Ama sa ibinigay niyo sa aming bagong kasunduan. Mabuti na lamang po at binuksan niyo yung bagong kasunduan, yung New Covenant para sa aming lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po dahil kami ngayon ay naniniwala, nananampalataya at lumalakad araw-araw ayon sa Espiritu ng bagong tipan. Patuloy niyo pong buksan ang aming puso at palawakin ang aming isip sa pangunawa pa ng mas malalalim at personal na application ng New Covenant into each one's life. Father, speak to us in your special way. Complete this message. Kayo po ang bumuo, ang kumumpleto ng lahat ng hindi nabanggit. Speak to us and help us journey into the New Covenant in Jesus' name.